Mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, nilulwalhati ka namin, dinadakila ka namin. Salamat po Diyos sa pagkakataong muling ito, Panginoon, na ipinagdala po ninyo sa amin upang patuloy ka namin mapaglingkuran sa aming buhay, mapurihan at maparangalan kami. Ikaw po magpala o Diyos sa mga salita mo na aming pag-aaralan. Paunahan mo Diyos, maging mapanglingkod, Panginoon, kunin po na kami walang magagawa, wala kami sapat na kakayanan. Ikaw siya magturo sa amin at pangunahan kami sa pamagitan po Diyos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Linisin po kami, O Diyos, lahat ng aming karamihan, marapatin kami na maging karapat-dapat po Diyos. Dakilang Diyos, kung paano mo kami kinahabagan, kinawaan, biniyaan ng kaligtasan, na binuksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan, ang aming mga pangunawa, gayon din po Diyos. Ang bawat isang narito, lalo na po sa aming po mga nakasama, naging bisita sa gawain. Dakilang Diyos, nariyan mong biyaya mo, magpapala mong ginawag gawin mo sa bawat isa, pag ikaw po sa may taas, mapulit manulhati sa oras nito at anuman ang mga halakan, anuman ang mga sagabal na gawa ng kaaway, ay aming sinasabay, aming pinatatuloy sa oras nito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa ilang po ang mga kapurihan, kalulatian, karangalan, ang paghahari ngayon at pakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. At siguro po sa oras nito, so tatalakay tayo na magdadagdag po ng ibang pag-aaralan po natin at alang-alang po sa ating pong mga naging bisita at nariyan po sa mga labas po ng ating mahal na kapatid na si Brother Boyet. So siguro po mga kapatid, ang ating tatalakayin po sa oras nito, kung sakali na first time din po ninyong narinig, maging mga awit ng makalangit kanina, na mayroong mga na-mention at narinig po sa mga awit na inawit ng mga awit, ito po ay napatutungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. So, alam-alam po para sa lahat, pero yun na po yung ating mga minamahal na kapatid na nakasama ngayon, at ito po yung ating tatalakayin po na dapat din po ninyong marinig, matunawaan at maintindihan sa tulong at habag at biyaya ng Diyos. Kung bakit kami din po ay lubos nagpapasalamat sa dakilang Diyos na makapangyarihan na walang iba kundi ating Panginoon Jesus, na kami naman din po ay kinahabagan, biniyaan ng kaligtasan at binuksan ng aming mga puso't pangunawa, na kami man din po ay narito upang kami ay sumamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Na siya po ang kumilos sa aming mga buhay, na maging ang inyong abang lingkod at inyong kapatid na nagsasalita ngayon, never po naisip na sa ganitong bagay ay magbasa ng Biblia, mag-share, magpatotoo ng mga bagay dito, subalit nandiyan po. Salamat sa kadakilaan ng ating mahal na Panginoon. Na isang araw na siyang kumilos sa buhay ko, kung bakit isang araw ako po ngayon ay nagsasalita sa inyo patungkol sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat aking po naranasan sa aking buhay, katulad ng patotoo ng ating mga kapatid at ating kapwa ng gawa, namin po na kanyang sinabi yung mga naging problema, pagsubok, at hindi siguro ligid sa inyo kung natuluyan ko siya nagpipiyak na matay. Wala po kayo dito. Pero yun po ay isang malaking plano ng Diyos na tunay nga po, mga kapatid,
na mayroong magandang plano at layunin ng Diyos sa buhay ng ating mahal na kapatid at isang bagay na kayo rin po ay aming nakasama sa gawain ng Panginoon sa araw nito. Nasabi ko nga po, hindi ko rin po inisip, pero isang araw sa aking panaginip o pakitain na sandali lang po iyon, na ako po ay nagpapahinga sa aking pong trabaho noon, nandiyan po kami sa quarry. So, nandiyan po, aking gabi, madaling araw, meron ko na pong nakita na sandali lang po iyon. Na isang lamisita, hindi po lamesa, at meron po mga baling ito, meron iba't ibang mga alahas, meron iba't ibang mga salapi, at meron isang aklat sa gitna ng lamisita niyo. Meron akong narinig na tinig na maganda, pero hindi ko po nakita. Pero sabi niya, ganyan ang mangyayari, ganyan ang mangyayari. So, awang pinagmamasdan ko po yung lamisita, yung mga baling ito ay natunaw, iba't ibang alas, iba't ibang salapi, at yung aklat na yun po ang nakita. So, hindi ko po lubusang maunawaan ang bagay na yun dahil ako po ay wala pang alam sa ganitong mga bagay na ako po ay mahimbitan sa ganitong pagtitipon. Ako po ay sumama at sa pagsama ko po, narinig ko po ang mga awiting makalangit at narinig ko po ang mga salita ng Diyos. At doon ko naranasan na ako po, mga kapatid, ay nakaranas na hindi ko may paliwanag yung kagalakan, nagkaroon ng katiwasiyan, kapanatagan, at doon ko po na-realize yung mahayag ng Panginoon hanggang sa ako ay nagpabili ng Biblia. So, hanggang sa ako ay nagpatuloy, at ang sabi nga ng 24 verse 35 ng Matthew, na ang langit at ang lupa ay lilipas, pero ang salita ng Diyos kailanman ay hindi pupupas. At ang sabi nga ng sulat sa 6:19-21, na huwag kayong mag-iipon lamang ng kayamanan na nasisira, pinakadawang, kinakain ng mga insekto, kundi tunay na kayamanan na ito ay nananatili. So, ang sabi ng Biblia, makakdan naman ang buong kayamanan ng mundo, kung ang kaluluwa mo ay mapapahamak, walang saysay, walang kabulahan. So, hanggang sa ako po ay ang patuloy na naglingkod sa Panginoon, may pagkakataon na nagbabasa ng Biblia, tumutulo ang aking luwa. At isang araw, doon ko po naman na sa pangangaral nila, pagpapaliwanag nila ng salita ng Diyos, na yung born again, hindi pala ito religion, kundi ito ay isang kausa ng Diyos. Kaya ito po ay dapat magkaroon ng katuparan sa ating buhay na maliban ng isang tao ay hindi may panganak na muli, hindi niya makita kaya ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, doon sa verse 5, kinakailangan tayo may panganak na muli sa tubig at spirito upang tayo ay makapasok sa kanya ng Diyos. So, mga ako po ay may panganak na muli at na-born again ng Espiritu ng Panginoon, binago ng Panginoon, glory to God. Dahil hindi po ako binago ng tao, hindi ako natayan ng binago ng tao, maging ang aking sarili, hindi ko po kaya baguhin. So, kaya po, mga kapatid, nariyan po, first of all, nariyan po, yung 2 Corinthians 5:17, ang sinuman ang pagkaisa kay Kristo, siya'y bago nilalang na, at yung dati niyang pagkatao ay nawala na, at pawang siya'y naging bago. So, merong mga bagay na nangyari sa buhay ko na pagbabago kung bakit ako rin po ngayon ay kasama ninyo na sumasamba at pupuri sa ating mahal na Panginoon. So, yun po ang pasimula, sa ako'y nagpatuloy, at nandiyan po, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, ito po yung ating minimiti. Sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Diyos, nandiyan po yung
yung kaligtasan, narito yung buhay na wala. So, di po magtatagal, ito na po ang ating tatalakayin po. Dito po sa aklat ng John chapter 14, verse 1 up to 3. Ito po yung sinabi ng ating mahal na Panginoon. O dito lang po tayo sa harap tumingin. Huwag magalinyanan ang inyong puso. Magsampalataya kayo sa Diyos. Magsampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Sa English, in my Father's house are many mansions. Hindi po. Nagkakabang ay nagkakabang. Sa verse 2, kung di kayo sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y karoon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y karoon at kayo may paganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumon. Sa tagpo ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17, nagalito po ang nakasaad sa mga salita ng Diyos. Sapagkat ang pananggi ng bagong mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakang ng Diyos. At ang namatay ni Kristo ay unang mga buhay ng muli. At kung magkakayon tayo na mabubuhay ng mga natitira, ay aagawin kasama niya sa malapaha upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa lalakaysa sa Panginoon tayo magpakailanman. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa sa banal na kasulatan. So, yan po ay future. Yan po yung darating, hindi pa po ito nangyari. Hindi pa po ito naganap. Ito yung isang bagay na dapat pagandaan ng tao. At ito po ay minsan lamang na magaganap, mangyayari at hindi na mauulit. Ngayon po, ito po yung rapture of God. Sa unang pagparito ng ating mahal na Panginoong Yesus, ang Diyos na nagkatawang tao, na siya'y nagpakababa, na siya po ay napako sa krus, at inialay ang kanyang buhay, at ang kanyang dugong banal na umago sa krus ng Kalbaryo. Ito ang siyang pinandubos sa ating mga sala. Ito ay panukala, ito ay plano, ito ay layunin ng Diyos na wala pa ang mundo. Ito po ang siyang panukala at ito ang siyang ginawa ng ating mahal na Panginoon. So tayong lahat ay makasalanan. Wala po matuwing isa man sa atin. Kaya kinakailangan na sa ating buhay, yamang tayo ay makasalanan at mayroong lamang iisang makapagbibigay ng pagpapatawad sa ating mga sala, sa ating mga pagkakamali. Sapagkat ang ating patutunguhan ay walang hanggang kaparusahan. Sapagkat hindi tayo maaaring makaabot sa kalwalatian ng ating Ama sapagkat
mga makasalanan. At ang kabairan ng kasalanan ito ay kamatayan na tayo ay patungo sa impyerno sa micro judgment na hindi nakasulatan ng pangalan, itatapon sa dagat-dagatang apoy na ito po yung ikalawang kamatayan na sinasabi namin. So tayong lahat, bagamat makasalanan, subalit tayo ay minahal, kinalinga, inilig, binigyan ng pag-asa, pagkakataon, nang dahil sa kanyang biyaya at pagpapalag, kanyang inilaan ang kanyang buhay upang ikaw, ako, ay magkaroon ng pagkakataon upang tayo ay hindi mabuli sa impyerno. Sapagkat ang impyerno, ito po ay walang hanggang kaparusahan. Uod na hindi namamatay, asupre at apoy na hindi namamatay na araw at gabi. Yan ang patutunguhan po natin. Walang katahingahan, subalit ng dahil sa pagmamahal ng Diyos. Paulit-ulit kong sinasabi ng dahil sa bagat biyaya ng Diyos at pagmamahal ng Diyos na kanyang inialay ang kanyang buhay, ang kanyang dugong banal. Ito yung kanyang pinagtubos sa inyo, sa akin, sa ating lahat, sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ng Biblia sa Gawa 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob dito po sa mundong ibabaw nito para sa kaliligtas ng isang tao, maliban lamang sa pangalan ni Jesus. Hindi sa pangalan ni Pedro, sapagkat si Pedro ay nangailangan ng kaligtasan at ang kaligtasan nito ay nanggaling sa kanyang Panginoong Kristo. Ang mga alagad, sila Maria, hindi rin sila ang maaaring makapagbigay ng kaligtasan, assurance sa ating mga alwa upang tayo ay hindi mapahama, kundi si Kristo Jesus. Siya rin ang kanilang tinanggap, pinaglingkuran sa kanilang buhay, sapagkat ang sabi ng Biblia sa John 14:6, Jesus said unto them, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Siya lamang ang daan patungo sa langit, papunta sa buhay na wala hanggan. So kaya po, yan po na ang bad news na ang lahat ay pupunta sa impyerno, pero nagkaroon ng good news ng dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Nagkaroon tayo ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Ngayon po, mga kapatid, habang tayo ay narito, yan po yung ginawa ng Diyos nung siya pumunta rito. Sinama rito, hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Ulitin po, tayong lahat ay makasalanan. Walang karapat-dapat samahan sa ating Panginoon. Subalit, ngayon, ini-alay natin ang ating buhay, isinubog natin ang ating buhay, tinanggap natin siya sa ating buhay bilang Panginoon at Tagapagligtas, at habang tayo ay mayroong lakas, habang tayo
kinakailangan na tayo ay tumuto. Kinakailangan na tayo po ay maglingkod sa Diyos. Sa kanyang pagbabalik na muli, hindi na yung mga tao mga makasalanan. 1 Thessalonians chapter 3, verse 13, ang sabi po ng banal na kasulatan, upang patibayin niya ang inyong mga puso na walang naipipinta sa kabanalan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagparito ng ating Panginoong Yesus na kasama ang kanyang lahat na mga banal. So, mga kapatid, siya po ay muling babalik. At sa kanyang pagbabalik, hindi na po yung mga taong mga makasalanan na namumuhay sa kasalanan, kundi yung mga taong sila po ay nasa kadiliman, na sila po ay tinawag ng Panginoon upang mamuhay na mayroong kabanalan, na mayroong kalinisan, na mayroong pagsunod sa kalooban ng Diyos nang dahil sa habag at biyaya at patnubay ng Espiritu Santo. Ang mga tao ito na sila po ang susunod sa kalooban ng ating Panginoon, sila po ang muling babalikan ng ating mahal na Panginoon. Sa na-mention po dito, sa 1 Thessalonians 3:13, yung mga saints dito po, talagang marami mapunta talaga tayo, pero dito lang po tayo. Patungkol po yan sa magandang Panginoon. So ngayon po, ang kapatid, sa banal na kasulatan, nang kasama niya ang mga alagad, nakita ng mga alagad na ipinakita ng Panginoon na yung mga templo, yung mga buildings, na ito po, mga kapatid, ay magaganda. Naiinganyo ng dahil sa nakikita nila kagandahan sa mundong ibabaw. Pero sabi ni Lord, hallelujah, sinasabi ko sa inyo na walang bato na hindi babagsak sa kapwa. Nang sabihin ng Lord ang katagang iyon, hindi niya sinabing binibiro kami, tinatakot kami, hindi po. Kundi nagtanong sila sa ating Lord na ano ang magiging tanda? Ano ang magiging tanda ng iyong pagbabalik at ng katapusan ng sanlibutan? Matthew chapter 24, verse 2 and 3, na ganito po. Natapos siya sumagot sa sinabi, hindi ba ganin yun nakakikita ang lahat ng mga bagay nito, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, dito'y walang isang bato, na ibabang bato na hindi babagsak. Sign of the end of the age. At samantalang siya nakupo sa bundok ng Olivo, ay sinabi sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, kailan mangyayari ang mga bagay nito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito. Tingnan po niya. Ang sabi po, kailan mangyayari ang mga bagay ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. Ano ang magiging tanda ng iyong pagbabalik at ng katapusan ng
Nagkakaroon po ba ng lindol? Nagkakaroon ng lindol at paulit-ulit na nangyayari. Kaharian, laban sa kaharian. Bansa, laban sa bansa. Na dating pinag-aawayan, hanggang pinag-aawayan ng pangalan Chinese, naging West Philippine Sea, na marami ang mga natatakot, naging sa ating bansa, kaya sinasabing, pray. Ang ating bansa, ipanalangin ang Pilipinas. So, ang gera, ito po ay paulit-ulit na nangyayari. Nagkaroon ng First World War, Second World War, atomic bomb po ang ginamit kung bakit sumurrender ang Japan sa Nagasaki at Hiroshima. Ngayon po, yung nuclear na po ang pinag-uusapan. Dahil yung sinasabi nila atomic bomb na bumagsak sa Japan na hanggang ngayon, walang pwede pumunta doon sa pinagsakan ng atomic bomb. Dahil sa may Jason, meron pang lasa. So kaya maraming ang mga tao na sila ay natatakot, na sila'y nangangamba, baka magkaroon na yung gera. Pero ang sabi ng Biblia, magkakaroon ng digmaan. Hindi po natin iyan maiiwasan. Dahil iyan ay nakasaad sa kasulatan. At iyan ay tanda sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Magkakaroon ng salot, iba't ibang klaseng salot. Ano yung salot? Maliban sa mga halaman, nagkaroon ng tinatawag na grasshopper noon, yung mga, ang tawag ko doon, gendurun, balang. Bawat dinaanan na halaman, maging yung mga tubuhan, pag lumipat, wala nang dahon. Pero sabi nila salot, pero yung iba hindi naman salot, inuulang pa. Yung iba, manyaman na palang pulutan. Pero ako nakatikim lang ng bala, nagyan lang ako hindi tikman. Pero nung matikman ko, bang sarapan? Medyo kumain ko. Maliban sa mga balang daga, ano ang nangyayari? Nagkakaroon ng kahirapan. Dahil yung mga pananim nasisira, kaya mahal ang bilihin. So, hindi lang po iyan ang nangyayari last na nagkaroon ng sakit. May naging pandemic, kabukan na po buong mundo. Ano po iyon? Maliban sa SARS at nariyan po yung tinatawag na COVID-19. Marami ang mga tao natakot na sa panahon na yun, kapag sinabing huwag lalabas, huwag lalabas. Kaya kapag inuulan, takot kang mag-upo. Pipigilan kayong mamukuya. O dadamdaman na yung isipin na, o yan yung COVID. Di ba? So yun po ang isang sa mga pinatakutan na sabi na yung COVID niya.
Nagkasakit yung isa sa mga kapatid natin noon, pero hindi pa natin sila kasama yung pamilya niya. Nagkasakit talaga, meron ng sakit talaga, nung dinala doon sa hospital, sabi nila, na COVID, hindi na nakita. Pag namatay sa hospital, krimin na nila. So mga kapatid, yan po, ano nila, nasabi nila, galing daw sa anong mga hayop na yun? Sinisipa yung mga hayop. At yung iba naman, ginawa pa. Pero ang salo, mga peste niyan, ay nakatala sa Biblia na iyan ay mangyayari at magaganap. Hindi iyan may iwasan sapagkat iyan ay sign sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kung mayroong Ebola, ano yung sarot na hanggang ngayon na hindi pa po ito nabibigyan ng lunas na matagal ng problema? Na ito'y lumilitaw, na ito ay cancer, at ito po hanggang ngayon, na ito po ay laganap sa buong mundo. Ano po ito? Ito po ay tinatawag ng AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Na ito'y nakukuha sa isang tao na kapag nagkaroon ng contact, na ito po ang siya hanggang ngayon na problema sa buong mundo. Kapag tag-ulan, dengue, iba't ibang mga sakit. Subalit mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, kapag ikaw ay nasa kamay ng ating Panginoon, ikaw ay nakakaalam sa kalooban ng Diyos, hindi ka matatakot. Hindi ka mangangamba, pero kailangan ng pag-iingat. Pero kung halimbawa na wala ka ng buhay sa kabagay na yan, ang mahalaga na susunod mo ang kalooban ng Diyos. Pero pangako ng Diyos, ikaw ay iingatan at poprotektahan ng Diyos. Ano ba po? Maraming magsasabing sila ang Kristo. Iisa lang po ang ating mahal na Panginoong Kristo na kahit na sino magsabi, na kahit nagmagawa sila ng mga himala, ang mga patay, binubuhay, at mga milagro na hindi biro-biro, kung sasabihin lang sila si Jesus, sila ang Kristo, huwag na huwag inyong patiniwalaan. Sapagkat ang Kristo Jesus na ito na ating iniintay na walang katulad, kapantay at kapalis, hindi siya mangangaral, kundi siya ay babalik. Siya po ay babalik. So kaya po mga kapatid, magkakaroon ng daluyong sa dagat. Nariyan yung mga dilubyo, maraming mga tao ang manginginig ng dahil sa tao. Yung tsunami, tidal at iba pa mga maaaring maganap na dilubyo sa mundong ibabaw. Ang mga bagay niyan ay hindi po may iwasan sapagkat yan ay pinakdaan ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia sa 21 verse 28 na aklat ng Lucas, kapag nakikita ninyo ang mga bagay na yan,
sa bawat mga anak ng Diyos, sa bawat nakahanda, sa bawat nakakabatid ng kalooban ng ating Ama. Ang sabi po ng Biblia, dapat tayo matuwa at magalala. Sapagkat malapit na ang pagbiligtas natin. So, ibig sabihin mga kapatid, yan ang hindi natin may iwasan sa mundong ibabaw. Yan ay magaganap at mangyayari. Nehemiah 12, magdadyak po muna tayo. 12, verse 4. Ito po yung sinasabi ng Biblia na darating ang araw na ang mga tao ay paroroon at paririnig at ang kaalaman ay lalago at bago mangyari ang wakas. Ano yung parot parito? Ang pinaka-busy na alam ko pong airport ay yung London. Halos yung mga tao na yan bubuin ng ating bansa, pupunta sa ibang bansa, sa buong mundo, ganyan ang nangyayari. Sobrang busy na rin po ang mga tao. At ang sabi ng Biblia, ang kaalaman ay dalago. Yung mga bata ngayon, hindi na po siguro nila naabutan yung mga television ko noon. National, Sharp, wala pa para doon. Amen. Ang gayang Channel 13. Walang kahit paano niya may itang tao, mawawala yan. Walang kahit niya, wala rin may kitamante, nadurot may, dali may, may masata yan. Naabutan ko mo yan. Hindi pa naman ako sa inyo. Diba, nandun po, dito po, ngayon yung cellphone, yung television ngayon, color pa, flat pa, kahit na nakatikwarto ka pa, nakaiga ka pa, remote lang. Meron pang keyboard. Diba? Sino po nakakalam doon sa plaka? Paborito noon si Epic Canning. Mga lamaan ng mga lumipas. Hindi mga kabalo pero hindi. So itong plaka, kung natin yung Korea at yung karayon, huwag patiktik kung sumigas kasi metang plaka, magmomoy ako. Long playing, natin papunta Maralul. Huwag iyong sa radio box. Sili, huwag ngiling. Paresan ko yung nanuman mo, las malyari mo manalbi, niyari yung ingkanta, ang poipi. Biyari na po. 24/7 pa. Malyari ka pang magbiyak. Diyan at yung kapagkat ang banyo. Nandito pa. Paano? Dumago yung kabias na, yung kaalaman. Marami na po yung mga na-invento. Iba-iba yung mga na-invento. Meron ng washing machine. Dati kinilog. Sapat. Kung itong washing machine, kailangan ng dulo, kailangan na niya po,
Yung verse malangin ko at timano. Nakal ay invento, maraming mga na-invento. Pati yung kape, PN1. Cup noodles. Cup noodles. Cup noodles na po. So marami yung mga na-invento. Maging yung mga pagkain na kasalukuyan na ito po ay nakakasama sa kalusugan ng tao. So babalik lang po dahil marami po yung mga science po sa Bible, hindi naman po natin matatapos dahil marami po. Yung magiging ugali ng tao, ang araw ay magiging mapanganib. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, in the last days, ang araw ay magiging mapanganib. 2 Timothy chapter 3, verse 1 up to 5. Natakot na namin mundo na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa sarili, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtumayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga panabigtangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga nilo, mga katigas sa tulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. Namilan nyo ng kabanalan at dapat tinanggihan kapag yan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. So ito po yung mga ipinakikita na darating ang araw ang magiging pag-uugali ng tao. Magiging sakit, magiging gahaman, magiging makasarili. Walang galang sa mga magulang. Yung mga anak ngayon, hindi naman nila lahat, pero marami naman na walang respeto sa kanilang mga magulang. Hindi na ginagalang yung kanilang mga magulang. Pasaway. Kapag sila ay sumagot, parang sila yung magulang. Yung kinausap ay parang anak. Iba yung ugali noon sa ugali ngayon. Inutusan yung bata, yung anak ang mag-utos sa magulang. Babalik lang sa iyo. Kapag inutusan na ng bata, hindi ka sumunod, magdadagdag na agad. So maraming ang mga pagbabago. Noon hindi ka maninutusan na maghugas ng plato, magwalis. Ngayon, mamaya, busy doon sa pag-sell. Marami. Anong sabi ng Biblia? Sinasabi ng Biblia ng araw ay magiging mapunay. Natatandaan ko po noon, kahit yung bahay ko lang, kahit nakabukas yung pinto, nakabukas yung bintana, kung meron ka mga bagay na mahalaga sa bahay, kahit na naniwag mo yan, pagbalik mo, okay pa rin. Ngayon,
Meron na CCTV camera. Nakapadlock pa, nakadeadlock pa yung pintuan. Meron pang gwardiya. Nilolooban pa yung bahay. So, ang panahon ay mapakali. Naglalakad ka lang, naprosadadaan ka lang, parang aso, kinakainin ka. So, marami po yung gamit nandiyan po nalilitaw. So, kung iisip natin, napakarami, kaya binasa nila. Yung katutubong kabanalan, maglalako, mawawala. Yung Maria Clara, na noon, yung banamit, wala na ngayon. Hindi ko naman nila lahat pala, meron pa mga Kristiyano ganyan na sa oran pala. At iba pang naniniwala. Kaya pinag-usapan dito, yung katutubong kabanalan sa pananalita, sa pagkilos, maging sa pananalita. Kung noon yung matanda, yung tuhod man, ayaw yung pakita, kung hindi, dahil sa akin mo. Ngayon makita mo, naka-jogging pants, naka-rabbit shoes, kulang yung pena, kitang-kita yung puso. Diba? Nakikita mo po, wala na sa ayos. Maglakad ka doon sa mall, maglakad ka sa nandyan po, sa pasyalan, sa ayaw sa gusto mo, meron kang makikita na hindi mo nila. Kasi meron na tayo mata, nakikita mo. So mga kapatid, yan po ay mangyayari at mag-anak. Sapagkat yan ay salita ng Diyos. At marami pa na nakasaad na darating ang araw, marami po magsasabing, matagal na yung sinasabing, babalik na ang Panginoon, bakit hanggang ngayon hindi pa bumabalik ang Panginoon? Pero kung sinisiguro ko po sa inyo, dahil yan ay pangako ng Diyos na siya babalik, tutuparin niya yung kanyang pangako. Sabi ng Biblia sa 2 Peter 3:9, hindi mapagpaliban ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya lamang hindi pa bumabalik ang Panginoon. Binibigyan niya ng pagkakataon ang mga tao upang sila'y magsisi, upang sila'y manumbalik, upang sila'y hindi mapahamak, hindi mapariwara kung bakit ang Panginoon ay hindi pa nagbago. Sa panahon ni Noah, ayon po sa Peter, chapter 3, verse 5, na niya po, gadutog po niya, na hinalintulad ni Peter na salita ng Diyos na sa panahon ni Noah, lumubog at hinukuman ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Dahil ang mga tao, sila po mga kapatid, ay hindi na kinalulugdan ng Diyos.
Ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Subalit ang bawat puso at haka at isip ng tao ay pawang kasamaan. At nakarating sa harapan ng Diyos ang kanilang ginagawang kasamaan. At ang Diyos ay hindi natuwa at hindi nalugod sa mga pangyayari. Namuko na niya ang mundo upang pusain ang mga tao sa kanilang ginagawang hindi maganda sa paningin ng Diyos. Nasumpungan niya si Noah. At nang makita niya si Noah, na si Noah ay mayroong takot sa Diyos. At si Noah ay kasamang lumalakad ng Diyos. Si Noah ay pinalugdan ng Diyos. Si Noah ay tinawag ng Panginoon at kinausap niya, Noah, ikaw ay gumawa ng arka. 3 palapag, at ang arka nito ay iyong gawin na mayroong isang pintuan, mayroong isang bintana, at habang ginagawa mo ang arka nito sa bundok ng Ararat, sabihin mo sa mga tao na sila'y magsisi sa ng kasalanan, na sila'y manumbalik sa akin, na sila'y sumunod sa aking kalooban, sa aking kagustuhan. Sa loob ng mahabang panahon na binigyan ng pagkakataon ng 120 years ang mga tao, sa halip na sila'y maniwala kay Noah, sa halip na sila'y magsisi at magpakumbabang loob, sa harapan ng Diyos, tinatawanan si Noah na parang siya'y namamaliw. Wala sa sarili. Bakit gumawa siya ng arka doon sa itaas ng bundok Ararat at hindi sa kapatagan? Pero si Noah ay naniwala na siya nanampalataya sa sinabi ng Diyos na ang mundo ay kanyang hukuman sa pamamagitan ng baha, na walang pag-aalinlangan, na siya sumunod, na walang pagreklamo kung ano ang kuman ng Diyos, kung anong uring kahoy, goper, kung ano yung sinabi ng Diyos upang gawin yung arka ay kanyang ginawa. At nang matapos na yung arka na yun, sabi nga ng Biblia, mag-ipon ka ng iyong pagkain kasama yung asawa, kasama yung 3 anak na babae, at 3 manugang na lalaki. 7 pares na malilinis na hayop at 2 pares na hindi malilinis na hayop. At ang lahat ay punta, dadanas ng kamatayan. At tayo ay babaguhin na magkakaroon ng glorified body. At tayo makakasama ng Panginoon sa kanyang kahiyat. Magpakaluto. Yan ang kapatid. Siguro po, para sa ating mga minamahal kayo, baka nagbago kayo. Ganun niya pumaksalita ni Brother Jude. Automated na po po, may nibayo po po. Yan naman po talaga, muling manin sa agar, muling manin malagad po. Pero tabi po, ang kanita, ikapagkakataon naman na atin pong banding ng kapamilya at siguro po, tingaman ng Diyos sa pagkaw po kay Morsini at alang-atang po at orientalin Diyos kay Morsini. So mga kapatid, hindi natin nahawak ang ating buhay. So yun po mga kapatid, ang nais nga po ng Diyos, nais niya na ang isang araw ay para sa Kanya. Yung 6 na araw sa inyo, yung 7 araw para
So wala pa po tayong kalahati